Ang lahat na may mga akay. Ayun, dumarating na po sila. Ang dami, 20. Ayun, praise the Lord. Salamat sa Diyos. Ayun, lahat pong may mga akay, kung maaari po, dali na po dito sa unahan. Ayun, may 20, 30, 40. Ang dami ano. Ayun, salamat sa Diyos. Napakaraming tumugon. 40 kaagad. Ayun, dumarating po sila. Salamat po sa mga nag-aakay. Sige po, dagdagan po natin. Takbo-takbo po. Ayun, dumarating silang lahat. Salamat po. Praise the Lord. Ang dami nga. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumarating. Ang dami. Salamat po. Sige pa po, dagdagan pa po natin ang mga i-welcome po kung meron pa po dyan sa mga tabi-tabi. O kaya dyan sa lalim ng building, pakidala lang po ang inyong akay dito sa gitna. Ayun, may tumatayo pa, papunta pa yata dito. Sige po, sister, wag po tayong mahiya. Payungan, payungan. Wala eh. Ayun, dumadating na silang lahat. Hallelujah. Handa na po ba ang mga awit? Amen. Yan, awitan po muna natin. Halina sa pamilya, kami nagagalak na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan sa bawat sasabihin ng pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ang manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Ang pamilya ni El Shaddai. Ang pamilya ni El Shaddai. Thank you po sa mga awit. We are welcome. Ay, meron pa po. May pahabol pa po. Welcome po. Welcome po, sister. We're happy to welcome you in the family of El Shaddai. Ang Amen. El Shaddai ay isa sa mga ipinakilalang pangalan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Siya ang Diyos ng bansang Israel. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na pinagbubuhatan ng buhay at ikinabubuhay ng sangkatauhan at magagawa niya ang lahat ng bagay. Layunin ng El Shaddai, DWXI Prayer Partners, Fellowship International na ihayag sa lahat ang salita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, kabutihan, katapatan, at higit sa lahat, tumanggap ang bawat isa ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak,
ang Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga kapatid, ang hawak ninyo po ay Bagong Liwanag Magazine. Dito po makita natin ang gintong aral ng ating panupunong lingkod at tunay na patutuo ng nabuhay ng mga nakakasampung sa gawain ng El Shaddai. Sa panyo, mayroon kayong panyo. Sa panyo dito ang nakasulat ang Salmo 91. Ay dinadasal namin ng lahat mga prayer partners sa buong mundo sa alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at sa alas 6 ng gabi. Pwede rin yun ninyo po idasalin yan oras-oras at gusto nyo sumabay sa amin. Kung kayo naman ay may karamdaman at nababalisa sa inyong mga problema, pwede niyong dasalin yan at sa inyong pananampalataya sa Diyos, tutugunin ng ating Panginoon ang inyong mga kahilingan. At mayroon din kayong bookmark. Sa bookmark na yan, nandyan makitaan ninyo ang schedule ng gawain araw-araw. Monday to Friday, nasa St. Joseph Central, at may oras din yan na kayo. Pag Saturday at saka Sunday, nandito po sa Saikong. Pero ang Saturday po, nasa church tayo. Monday to Friday, 12 o'clock. Maaari po bang malaman namin ang inyong mga pangalan at kung mga taga-saan kayo sa ating bansang Pilipinas? Magandang hapon po sa lahat. Ako po pala si Mary Joy Reliera Soblidan po, taga Mindanao po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Mirasol Consigo, taga Nasugbu, Batangas. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Jocelyn Basco from Batangas. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po si Marica Malana, taga Cagayan Valley. Magandang tanghali po. Jesusa Salvador po, Catanduanes. Good afternoon everyone. Ako nga pala si Maricor Casimero from Antique. Hello, magandang hapon po. Ako po si Jen Tenorio from Zamboanga del Norte. Hello po, good afternoon. Ako po si Rachel Panal from Davao de Oro. Hello po, ako po si Rachel Masbang from Pangasinan po. Maraming salamat po sa inyong mga kapatid sa pagdalo sa gawain na ito. Kayo ay isang member na ng pamilya ni El Shaddai. At kami taos pusong nagpapasalamat sa Diyos sa inyo pagtugon ng panawagan ng ating Panginoong sa pamagitan ng gawain ito. At pwede na rin po kayo bumalik sa inyong upuan. Ay siya nga pala mga kapatid, may pahabol po ako. Nama po hindi ito ang una at huli ninyong pagdalo sa gawain ito, kundi pagsisimula ng pagtipanan sa ating Panginoon. Salamat po, pagpalain po kayo ng aming Panginoon. Amen. Pwede na kayo bumalik sa inyong At pinasasalamatan din po namin ang mga nag-aakay po. Marami pong salamat sa inyo. Maparehistro kayo. Dumako na po tayo sa sharing portion. Ang una pong tatawagin ay si Sister Rowena Ramos. Sister Rowena, please. Eto na po, dumarating. Palakpakan muna po natin ang ating Panginoon.
Lord. Glory to God. Lord, thank you, Lord. Andito na po ako sa iyong harapan. Isisigaw ang iyong kabutihan po, Panginoong Jesus. Noon, aking i-share po lang po, nung hindi pa ako nag-abroad, for the first time ko po na mag-abroad dito, napunta ako dito sa Hong Kong. Lagi po akong gumagawa na ng prayer request ko. Pumupunta ako sa Our Lady of Manawag sa malaking bahay. Doon ko po lagi inuhulog sa likod ni Mama Mary. Lahat po ng sinusulat ko ng prayer request po ay answer prayer. Lagi ako nasabi ko, Lord, gusto ko pong mag-abroad. Bigyan mo ako ng mabait na amo, sabi ko. Isinulat ko po yon. Tinugon po kaagad ni Lord. Nakalipas ng ilang buwan, ang aking hipag ko po, na si Maribel, na dati siyang andito, sabi niya, Sister, gusto mo po talaga ang mag-abroad? Gusto mo po talaga na makapunta rito? Sige, sabi niya gano'n. Maghanap tayo. Hanggang sa pag-market daw niya, may nakilala siya na secret agent. Ngayon, sinabi niya na ganito, ganyan. Sabi niya, yung hipag ko, sabi niya, gusto niya mag-abroad. Sige, sabi niya gano'n. Nakalipas po ng 2 buwan po, ako'y nakarating po dito. Napakabuti mo, Lord, at binigay mo sa akin yung prayer request ko. Nakahanap po ako. Binigyan mo talaga ako ng mabait na amo po. Hanggang ngayon po, dumating po ako dito, napakabait po talaga sila. Hanggang sa yung mama, nakilala ko po, mama, yung lola ng mga alaga ko, sabi niya, pag ikaw ay pag ikaw ay mag-sign ulit, may surprise ako sa mga anak mo. Oh, praise the Lord! Thank you, Lord. Binigyan po ako ng 10K Hong Kong dollar po. Binigay po sa akin yon. Ngayon, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung pagpapala ni Lord na ginawa sa akin. Lahat po ng prayer request ko na sinusalat ko dito, kapatid ko, inilalagay ko na sila ay makarating ng New Zealand. Ibinigay po yun. Nakarating ang 2 kapatid ko sa New Zealand. Ang isang kapatid ko na bunsong lalaki, nadala na niya ang kanyang pamilya noong April lang. Ngayon, yung kapatid kong pangalawa na sumunod sa akin na babae, nakarating na rin dito. Prayer request ko pa rin yun. Laging sabi ko, dalhin ko dito ang kapatid ko. Nakarating dito 2017. Ngayon, yung isang bunsong kapatid ko naman, nasa Kuwait noon, nainggit po siya. Ate, gusto ko rin pumunta dyan. Sabi niya, oh sige, prayer request natin yan. Sabi ko, ibibigay ni Yahweh at siya yan. Sabi ko, pero wala tayong magagastos. Sabi ko, pero walang imposible kay Lord. Sabi ko, isinulat ko sa prayer request ko na sabi ko, Lord, bigyan mo po yung kapatid ko na makarating po dito. Na wala po kayong magagastos kahit na maliit lang. Sabi ko, basta makarating po siya at bigyan niyo po siya ng mabait na amo. Lord, tinugon niyo po ulit. 7 years after, nakarating siya na dito. Dumating siya kahapon. Praise the Lord. Thank you, Lord. Wala po siyang gastos ni piso po. Lahat gastos ng kanyang amo. Lahat-lahat. Hanggang sa ngayon, napakabait ang kanyang mga amo. Binigyan siya kaagad ng mga pagkain, mga gamit na nararapat po sa kanya. Maraming salamat po sa pagpapala inibinigay mo sa amin hanggang ngayon po, Panginoong Jesus. Kalusugan at kalakasan ng aming mga katawan ng buong pamilya ko. Andyan po, Panginoong Jesus. Sa buong pamilya ko, lahat ng prayer ko po, Lord, ay binigay mo po. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Ito po isang patutugo po. Ang kapatid kong nadala ko dito na dumating kahapon po, siya po'y dating Catholic po. Pero naging operyan na po. Pero wala pong imposible kay Lord na siya po'y magbabalik loob at ikaw na naman po, ikaw po muli ang kikilalanin at pupurihin, sasambahin, luluwalhatin at tatakilain sa iyong pangalang Hesus Kristo. Maraming salamat po, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa iyo lang ang papurit pasasalamat. Amen and amen. Praise the Lord. Tunay po ang Diyos na sinasamba natin, Diyos na buhay at tumutugon sa mga panalangin natin. Ang Amen. susunod po ay si Sister Flor Maralet. 3 minutes. 3 minutes lang.
To God be the glory, O Lord God, Yahweh El Shaddai. Maraming salamat, Lord, na dito na uli ako. Nandito po ako, 14 years ako dito sa Hong Kong. Magpapaalam po ako at ako ay dinala ni Yahweh El Shaddai sa ibang lugar. At patuloy ang pagpapasalamat ko kay Yahweh El Shaddai dahil yung tatlo kong kapatid na galing din dito sa Hong Kong na ginagamit din ngayon ni Yahweh El Shaddai sa ibang lugar, sa Canada at sa Pilipinas. Sila din po ang core group doon. Kaya Yahweh El Shaddai, maraming sa pagpapala at sa mga blessing na ibinibigay mo na sa kabilang mga pagsubok ay nandito ako o nagpapatotoo sa kabutihang patuloy mong ibinibigay na ang nagbibigay sa Kanya hindi mo pinababayaan. Kaya to God be the glory in the highest. Amen and amen. Amen. Thank you po, Sister. At ang susunod po, si Sister Shirley Holbe. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Hallelujah. Praise God po at nakabalik ulit ako ng Hong Kong ng buhay. Kasi po, first day pa lang, pagbiyahe namin papuntang China, nabangga na po kami. Nabangga na po yung sasakyan ni boss. Kaya, ang nangyari po, lahat ng nasa sasakyan, puro kalmado. Kasi alam ko po na kasama ko si Yahweh. At alam ko na kalmado rin yung mga kasama ko, si boss. Kasi, yung panyo po, nasa bulsa ko, isang bulsa. Tapos yung rosary, nasa kabila po. At lagi po akong nagdadasal ng salmo habang nagbibiyahe po. So praise God po, binabalik ko po yung pinakamataas na papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay na si Yahweh El Shaddai. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, ang Diyos natin, ang Diyos na umiingat sa bawat isa sa atin. Tumayo na po ang lahat at sama-sama po tayong magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Ang mangunguna po sa pananambahan ay ang Hong Kong Gospel Choir Band and Liturgical Dancer. At ang mangunguna sa ating panalangin ay si Sister Myrna. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Oh, hallelujah. Praise you, Father God. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Father God in heaven, we acknowledge your presence. Let the power of the Holy Spirit fill and touch us to every one of us. Oh, hallelujah. Banal na Diyos sa dakilang Ama, Yahweh El Shaddai, muli po, naririto kami ng iyong mga anak. Nagkakatipon, nagkakaisa upang ikaw ay aming pasalamatan, dakilain, luwalhatiin sa aming mga buhay. Ikaw po ang Diyos na mabuti at tapat. Ikaw din po ang Diyos na tumawag sa amin sa karamihan, O Lord God. Kaya Ama, kayo po ay aming patuloy na pinasasalamatan sa iyong kabutihan na ito. Subalit sa kabila ng mga kabutihan na ito na pinagkakatiwala mo sa amin, kami po ay nagkakamali, nagkakukulang, nagkakasala. Kaya naman Panginoon, narito po kami o Diyos, umaamin na kami makasalanan. Linisin mo po kami ng iyong kabanal-banalang dugo mula ulo hanggang talampakan, O Lord God. At ikaw po Panginoon ang patuloy na magpala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po Panginoon sa iyong kapatawaran, sa iyong kalinisan na iginawad mo na po sa bawat isa sa amin. Ama, maraming salamat po Ama sa iyong banal na misa na katatapos lang, O Lord God. Pagpalain mo, maraming salamat po Ama sa banal na katawan ng Panginoong Hesukristo at banal na dugo na aming tinanggap. At pagpalain mo po Panginoon ang iyong lahat na gagamitin muli o Diyos sa mga sandaling ito, O Lord God. Ang lahat ng iyong mga choir and band, O Lord God. Pagpalain mo po Panginoon ang iyong lingkod na si Brother Miding Cavello, O Lord God, na maghahayag ng iyong banal na salita, O Lord God, na aming pagsasaluhan sa hapon na ito. Pagpalain mo po Panginoon ang kabuuan ng iyong gawain, O Lord God, sa buong maghapon na ito, Panginoon. At pagpalain mo po Panginoon ang lahat ng tumugon sa iyo sa panawagan sa oras na ito. Pagpalain mo rin po Panginoon, lalo na o Diyos, ang mga baguhan na kung saan ay inyong inakay sa araw na ito, O Lord God.
Ito po, Panginoon, ang unang araw na kung saan, Panginoon, sila ay aming makakasama. Kaya pagpalain mo po ang lahat ng ito, O Lord God. At Lord, anuman po, O Diyos, ang hindi namin nasambit sa aming panalangin, O Lord God, pagpalain mo po ito, Panginoon, at inaangkin na po namin ang 100% na victory, O Lord God, sa iyong katagumpayan sa araw na ito. Kasama ng Banal na Espiritu, naghahari simula pa noon, ngayon, at magpakailanman. Amen and amen. And in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise God. Papurihan natin ang ating Panginoon. Papuri para sa ating nag-iisang Yahweh El Shaddai. Glory to God. Glory to Christ Jesus. I-welcome po natin ang presence ng Holy Spirit sa mga sandali pong ito. Glory to God, glory to God. Hallelujah. Papuri, papuri para sa ating Panginoon. Hallelujah. We welcome you in this place. Holy Spirit, we welcome you in this place. Holy Spirit. Oh Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We glorify your name, Lord. Sambahin ka, Panginoon, ng iyong mga anak. Sambahin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Magpupuri tayo sa ating Panginoon na buhay. We welcome you. We welcome you, Holy Spirit. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Yes, Lord. We worship you, Jesus. Lord, I worship you. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. I worship you. For your name is holy. For your name is holy. Yes, you are holy. Lord, for your name is holy. For your name is holy. Yes, Jesus, you are holy. Holy. Lord, I enter the Holy of Holies. I enter the Holy of Holies. Yes, Lord. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship. To worship you only. I enter to honor. I enter to honor. Yes, oh God. Lord, I worship you. Lord, I worship Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Oh, hallelujah. I worship you. For your name is holy. For your name is holy. Oh, yes, you are holy. Lord, for your name is holy.
Jesus. You are holy. Holy Lord. Oh, hallelujah. Your name is holy. Hallelujah. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. For your name is holy, Jesus. You are worthy of all praise. Hallelujah. Sambahin ka, Panginoon, ng iyong mga anak. Oh, hallelujah, hallelujah. Papuri para sa ating nag-iisang Yahweh El Shaddai. Yung pinakamainam na papuri para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Taas ang kamay ng mga anak na nagmamahal sa ating Diyos. Sumisigaw. Amen. Hallelujah. Tayo'y umawit. Iindak sa ating Panginoon. Glory to God. Amen. Glory to Christ Jesus. Woo! Palakpak. Sabay-sabay. Hallelujah. Ang pag-ibig niya. Ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago. Yes, Lord. Salamat o Diyos. Dahil sa Kanya tayo'y naligtas. Tayo'y naligtas. Isang pa, ang pag-ibig niya. Ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago. Taas ang mga kamay. Dahil sa Kanya tayo'y naligtas. Hallelujah. Huwag nating isipin. Huwag nating isipin. Amen. Na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Ang utos ng ating Panginoon, magmahalan. Mahalan tayo. Yan ang utos ng Diyos. Magkaisa. Magkaisa Salamat o Diyos. Napurihin siyang lubos. Minsan pa, magmahalan. Magmahalan tayo. Yan ang utos ng Diyos. Magkaisa tayo. Napurihin siyang lubos. Amen. Salamat sa Diyos. Huwag nating isipin. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Amen. Salamat sa Diyos. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Minsan pa, magmahalan tayo. Magmahalan tayo. Amen. Salamat sa ating Diyos. Ang utos ng Diyos. Magkaisa. Magkaisa tayo. Napurihin siyang lubos. Magmahalan tayo. Magmahalan tayo. Yan ang utos ng Diyos. Magkaisa. Magkaisa tayo. Napurihin siyang lubos. Amen. Taas ang mga kamay. Huwag nating isipin. Huwag nating Hallelujah. isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Huwag nating isipin. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo. Salamat sa ating Diyos. Glory to God. Hallelujah. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Glory to God. Glory to Christ. Papuri, papuri. Minsan pa, parangalan ng ating Panginoon. Hallelujah.
Glory to God, glory to Christ Jesus. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Hindi dapat natin pag-alinlangan ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Amen po. Amen. Glory to God. Kaya marapat po na sa Panginoon po natin ibalik ang lahat ng ating parangal, papuri at pagsamba. Amen. Ang sabi po sa awit 115 verse 1, tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang, dahilan sa ikay tapat at wagas ang pagmamahal. Glory to God. Salamat sa tapat at pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? Bagamat tayo po, minsan nagkukulang tayo. Amen? Pero ang pagmamahal ng Panginoon hindi po nagbabago. Glory to God. Salamat po, O Diyos, sa iyong mainit na pagmamahal sa aming lahat. Salamat sa biyaya. Patuloy ka naming sasambahin. Patuloy ka naming pararangalan. Hallelujah. Oh, glory to your name, O God. Hallelujah. Oh, we worship you. We worship you in spirit and in truth. We glorify your holy name, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Tayo pong lahat, awitin natin sa ating Panginoon. For you alone deserve all glory. Yes, O God. For you alone deserve all praise. Father, we worship. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Oh, Jesus, for you alone. Deserve all glory. For you alone deserve all praise. Yes, Lord. Father, we love and we worship you. And we worship you this day. Lord Jesus, hallelujah. You are the peace, oh God, that's guard our heart. You are the peace that guards my heart. Yes, oh God. Salamat, O Diyos. My help in times of need. Yes, oh God. You are the hope. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there, hallelujah, for there so with all my heart, oh God, so
worship you this day. We worship Hallelujah. this Hallelujah. I sing praises to you, God. I sing to you, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Yes, oh God, I carry it in everlasting arms. You'll never let me go. Lord Jesus. Through it all, I sing to you, Lord. Oh Jesus. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry it in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, Yes, Lord. You'll never let me go. you'll never let me go. Through it all, Jesus, you'll never let me go. you'll never let me go. Through it all. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah. To God be the highest glory in Jesus' name. Amen. Manatili po tayong nakatayo at tayo po ay makikinig ng mabuting balita at ang gagamitin walang iba kundi po ang ating kapatid, Brother Nicomedes Cabello. And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul.
Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Purihin ka, O Diyos, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Thank you, Lord, for your goodness, for your loving kindness. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, welcome Kana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, welcome Kana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin, dinadakila. Patuloy ka naming sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan at katapatan. Salamat sa oras na ito na muli darating sa aming puso ang iyong salita. At patuloy naming maranasan ang kilos ng iyong kapangyarihan na ikaw ang Diyos na nagdudulot ng lahat ng bagay na kailangan ng aming mga buhay. Minsan pa, Ama, buong puso po naming isinusuko sa iyo ang aming buhay. Nagpapasakop, nagpapakumbaba. Umaamin kami na wala kami magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Di sapat ang aming kalakasan, kalusugan, o maging ang mga bagay na aming tinatangkilik at mga taong pwede naming sandalan upang kami ganap na magtagumpay. Subalit alam naming sapat ang iyong tulong, ang iyong salita, ang iyong espiritu, upang makarating kami sa pangakong buhay na galing sa iyo, maginhawa at matagumpay na buhay. Kaya hayaan mo, Diyos, samantalang binubuksan namin ang aming mga puso sa iyong salita, patuloy na mabuksan ang durungawan ng langit at bumuho sa aming buhay ang masaganang biyaya na galing sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
ating puso at kaluluwa. At siyang natulog sa ating buhay, Liwanag sa dilim at pag-asa, pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay, magkawalay. Ng pag-ibig, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong may nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagpunang Diyos, ating Diyos ng pag-ibig, magpahalan tayong magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong may Purihin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Isa pong pinagpalang buhay, mga kapatid, sa Panginoon, Sunday Group. At kayong lahat na kasama namin sa virtual fellowship sa oras na ito, patuloy po tayong abutin ng makapangyarihang Diyos. Maranasan ang kilos ng kanyang mga kamay sa patuloy nating paghahanap ng kanyang kalooban. At sa oras po na ito, maranasan natin may himalang inilaan si El Shaddai sa ating mga buhay. Ang salita po ng Diyos na ating pagsasaluhan ay hanguin natin sa Ebanghelyo ng Panginoon mula sa sulat ni San Mateo, Mateo Kabanata 6, talata 33. Matthew chapter 6, verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos, at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Mga kapatid sa Panginoon, ang mabuting balita na ating kaligtasan. Ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Pwede na po kayo magsiupo, mga kapatid, sa presensya ng Diyos na buhay. At patuloy po tayo magpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa oras na ito ay binibigay po sa atin ang kanyang salita upang pagpalain ang ating mga buhay. Hindi po mahirap sa Diyos na tugunin ang ating pangangailangan. Ang isang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon, sabi ng kanyang salita, upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Upang maranasan natin ang tunay na kahulugan ng buhay. Sa aklat ng Romans chapter 8 verse 32,
Sinabi pa rin ni Pablo, kung naibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ano kayang pangangailangan natin sa mundong ito ang hindi maibibigay ng Diyos kasama ang kanyang anak? Pangawakan po natin yan. Ano man ang inyong pangangailangan, ano man ang inyong pinagdaraanan, ano man ang sitwasyon ng ating buhay sa panahong ito, pangawakan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung naibigay ang kanyang bugtong na anak, yung laman pa kaya ng wallet mo ang di maidulot ng Panginoon sa iyong buhay? Yung kasama pa kaya sa paglalakbay sa mundong ito ang hindi ihatid sa iyo ng Panginoon kung ibinigay niya ang pinaka-the best at minamahal niyang anak? At dito po sa gospel na ating tinunghayan, galing ito sa bibig ng Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, kung papansinin po ninyo mga kapatid, conclusion ito, dulo. At ang pinagmula ng gospel natin ay ang pangangaral ng Panginoon sa bundok. Ito po yung unang pagkakataon ng first major sermon ng Panginoon, Sermon on the Mount. At binabanggit po ng Panginoon ang paraan upang ang mga taong kanyang kaharap ay maging maligaya, mapagpala, at ang mga taong ito, mga kapatid, makaranas ng kahulugan ng paghahari ng Diyos sa kanilang buhay. Pagkatapos po, itinuro po yung tungkol sa panalangin. Itinuro ng Panginoon ang tungkol sa paglilimos, at ang pinagmulan po ng aking binasa, mga kapatid, ay ang turo ng Panginoon na huwag tayong mabalisa. Ano ang gustong sabihin ng Panginoon? Sa talatang ating tinunghayan, alam po ng Diyos kung ano ang priority natin sa buhay. Alam ng Diyos kung ano ang inyong pangangailangan. Kahit hindi po ninyo maisulat sa prayer request, pero naalala ninyo, samantalang itinataas natin ang ating dalangin sa Panginoon, kaya ng kamay ng Diyos na iabot ang inyong pangangailangan. Pero narito po ang susi, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, but seek first His kingdom. Hindi mahirap sa Diyos na pagpalain ang ating buhay kung alam lang natin kung saan tayo nakalugar. At ang lugar na dapat nating kalagyan upang pagpalain tayo ng Diyos ay ang kanyang katwiran. Nung ako po'y pumunta rito sa Hong Kong, mga kapatid, meron akong check-in baggage. Nakalagay doon sa aking resibo ay conveyor number 12, kung hindi ako nagkakamali. So pag-landing po, hinanap ko yung conveyor number 12 at nakikita kong umiikot, pero wala ni isang maleta, luggage na naroon sa ibabaw ng conveyor, pero tuloy po yung ikot. Yung katabi niya 13. Yung 13, mga kapatid, maraming maleta, maraming kahon na umiikot, pero alam po ba ninyo, kahit maraming kahon at maletang umiikot, di ako nagpunta sa 13. Kasi ang nakalagay doon sa aking receipt ay conveyor number 12. Anong gusto kong sabihin, mga kapatid? Kung sa 12 inilagay ng Diyos ang lugar na dapat mong tayuan, kahit tila hindi pa nakikita ng iyong mga matang pag-ikot ng blessing, huwag kang aalis doon. Dahil, mga kapatid, kapag nakatayo ka sa katwiran ng Panginoon, hindi ikaw ang susundo ng blessing. Ang biyaya ng Diyos ang iikot sa iyong buhay. Tayo bilang tao, sumusundo tayo ng biyaya. Tayo bilang tao, naghahanap tayo ng paraan upang masumpungan ng biyaya. Pero kung maintindihan po natin ang kingdom living, kung maintindihan po natin ang paghahari ng Diyos, hindi ikaw ang susundo ng biyaya. Tumayo ka lang sa katwiran at kalooban ng Diyos. Yung conveyor ng blessing, iikot araw-araw sa iyo
At ang iyong pangangailangan, naroon po, ikaw ang susunduin ng biyayang kailangan ng iyong buhay. Amen. Maintindihan lang natin ito pong aking 7 ibibigay sa inyo. Sabi sa dulo, mga kapatid, and all these things shall be added unto you. At ang lahat ng inyong pangangailangan, idadagdag sa inyo. Madali po mag-amen doon sa letter B. Dahil ang katotohanan, mga kapatid, panahon po ng Lenten ngayon, madalas nating marinig na preaching ay tungkol sa repentance, turning away from sin, 180 degrees turn to God. At alam nyo, sa aming mga preachers, isa po sa pinakamahirap na i-preach ay repentance. Kapag kinanti mo ang tao sa kanilang kasalanan, ang balik nila, tong preacher na ito, kala mo hindi nagkakasala. Kapag kinanti mo ang tao sa kanilang kamalian, mga kapatid, may mga personal na reaksyon. Pero mayroon pong isang preaching na kahit tutulog-tulog ang mga attender, makasasagot ng amen. Alam nyo kung ano? Sumigaw yung preacher, pagpapalain ka ng Diyos, siksik, liglig at nag-uumapaw. Amen. Kapag sinabi ng preacher na pagpapalain ka, amen. Kahit tutulog-tulog, inaantok, kayang-kayang pumalakpak ang kamay. Pero kapag repentance na, mga kapatid, anong sasabihin? Tong preacher na ito, pakialamero sa buhay ko. Minsan hindi lang gano'n, sisikuhin pa yung katabi. Sister, tumawag ka ba kagabi sa preacher? Pinaghinalaan pa yung kanyang katabing isinare ang kanyang personal na buhay. Pero alam nyo, mga kapatid, kapag in-enjoy po natin ang Lenten season at nabuhay tayo ayon sa katwiran ng Panginoon, automatically pagdating ng Advent season o araw ng Pasko ng pagsilang, ma-enjoy po natin yung bonus na inihanda ni El Shaddai sa ating buhay. Ito yung 7 paraan, mga kapatid, upang mabuhay tayo sa kingdom ng Panginoon at ihatid ng kahariang ito ang lahat ng pangangailangan ng ating buhay. Una, see the existence of a new and different kingdom. See the existence of a new and different kingdom. Kung babalikan po ninyo ang Matthew chapter 6, verse 33 na aking binasa, ang pinagmulan po niyan Matthew chapter 5. Ito yung unang pagkakataong mangaral ang Panginoon sa mga taong kanyang kausap sa paglabas niya sa public ministry at sinabi ng Panginoon ang pamamaraan upang sila'y mabuhay sa kingdom ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, mapalad ang mga taong ito. Anong gustong sabihin, mga kapatid? Inaalok po tayo ng Diyos ng bagong kaharian. Kahariang nabubuhay sa kanyang katwiran. Kahariang nabubuhay sa kanyang kalooban. Kaya nga pagdating sa dalangin Ama namin, binabanggit natin ito. Mangyari sa amin ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. See the existence of a new and different kingdom. Dapat kahit narito tayo sa lupa, ang paghahari o kaharian na ating isinasabuhay ay buhay panlangit. Sa langit, bawal ang tsismosa. At dahil bawal ang tsismosa sa langit, anak ka ng Diyos, dapat bawal din sa iyong buhay ang pagiging tsismosa. Ang hina ng amen nyo doon? Diba? Sabi ng isang awitin, sa langit wala ng beer. So kung walang beer sa langit, dito pa lang sa lupa, mag-practice ka nang wag uminom ng beer. Amen? Sa langit, bawal ang naninigarilyo, kaya dito pa lamang sa lupa, mga kapatid, isabuhay natin yung makalangit na buhay. Yan po ang unang hakbang. See the existence of a new and different kingdom. Ikalawa, mga kapatid, set a priority.
Sabi ng ating binasa, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung salitang seek ye dito, ang ibig sabihin ay doing something what is favor for God. Doing something what is favor to God. Make the kingdom of God your primary concern. Kasi tignan nyo ito, hindi ba? Naghahanap tayo mga kapatid na mga bagay sa ikabubutit ikagaganda ng ating buhay. Kaya yung iba na ibibigay ang kanyang katawan para kumita ng pera kahit alam niyang ito'y mali at pagkakasala. Pero ibang klase ang mga anak ng Diyos. Ano ang ating priority? Ano ang ating concern? Ang paghahari ng Diyos. Kaya kapag sinabing siki, mga kapatid, inuuna natin ay ang kanyang katwiran. Nakikinig po ba kayo? The word first is not a reference to time, but quality. Ang salitang first, sa siki first, mga kapatid, hindi ito tumutukoy sa oras, kundi sa quality ng buhay at pagkakataon na isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Halimbawa, ganito, aga mong dumating sa prayer meeting kasi maaga kang pinaalis ng iyong amo. Pero pagdating dito, ang hatid mo, di magandang balita. May dumating dito na late, sinita mo, bakit ngayon ka lang? Samantalang siya kaya na late kasi kailangan ng kanyang amo. Pagdating dito yung sinita mo, nakinig ng mainam sa salita ng Diyos. Sa iyong pakiramdam, pag uwi ninyo, sino ang pinagpala ng Panginoon? Yung taong nagbigay ng quality ng kanyang buhay, ng kanyang oras sa Panginoon. Kaya kapag sinabing seek, mga kapatid, the word first is not a reference to time but quality. Tignan po ninyo ito. Lagi kong sinasabi sa inyo, i-enjoy natin ang buhay. Kapag sinabing i-enjoy, mga kapatid, di ka naman nagkakamalit, nagkakasala, kundi anumang bagay na inihahatid sa iyo ng Panginoon, pinasasalamatan mo siya. Lord, salamat sa oras na ito, sa kalmadong panahon. Uminit at lumalamig, hindi magbabago ang aking puso, ikaw pa rin ang priority ng aking buhay. Ikatlo, mga kapatid, submit to authority. Jesus is the good shepherd, but he is also the reigning King of kings. Submit to authority. Kapag sinabing kingdom, may hari. At kapag sinabing may hari, mga kapatid, mayroong batas. At kung mayroon pong batas ang hari sa kanyang kaharian, ang unang dahilan, bigyan ng proteksyon ang kanyang nasasakupan. Yan ang unang layunin ng hari kung bakit nagbibigay ng batas. Hindi para higpitan, hindi para alisan ng kaligayahan ang kanyang nasasakupan. Hindi para magsumiil sa kanyang nasasakupan. Ang dahilan po kung bakit nagbibigay ng batas ang hari para magbigay ng proteksyon sa mga taong nagpapasakop sa kanya. Kaya last Sunday, napag-usapan po natin Psalm 91 at tiniyak sa atin ng hari ng mga hari kung tayo magpapakupkop sa kanya, magpapasakop sa kanya, mayroon pong proteksyon ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Kaya kapag nasa kingdom ka ng Panginoon, dapat payapa puso mo. Dapat payapa kalooban mo. Hindi po tayo exempted sa mga intriga ng buhay sa mundong ito. Hindi tayo exempted na pag-usapan ng mga taong makakatiang dila. Pero mga kapatid, kung nasa kalooban ka ng Panginoon, hindi ka papatol sa usapan sa paligid. Bakit? Ang buhay na mayroon ka, buhay na makalangit. Kaya ba natin yan? Kaya, bakit? Hindi po iuutos ng Diyos ang kanyang salita kung hindi niya kayang ipatupad sa ating buhay. Wala pong salitang binitawan ng Panginoon na hindi natin kayang sundin. Dahil kung hindi natin kaya, hindi ganun kahigpit ang Diyos.
Ang Diyos nagbibigay ng utos at batas bilang hari ng ating buhay upang bigyan ng proteksyon ang ating pamumuhay sa mundong ito. Tignan nyo ito. Kung hindi ka makikialam ng buhay ng iba, malayo ka sa usapin na ipabarangay ka. Di ba? Kung mananahimik ka lang sa loob ng kwarto mo at mananalangin sa Diyos, pagbabasa ng kanyang salita, paglabas mo ng iyong kwarto o bahay, wala kang kaaway na sasalubong sa iyo. Bakit? Ang salita ng Diyos nagbibigay ng proteksyon sa ating buhay. Kaya ang ikatlo, mga kapatid, submit to authority. Ikaapat ay ganito, strive for His purity. O sa ating sariling wika, mga kapatid, magsikap para sa kanyang kadalisayan. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid, sa Panginoon? We must recognize the reign of God is not only powerful, but it is also pure, holy, and righteous. Alalahanin natin na ang paghahari ng Diyos ay hindi lamang makapangyarihan. Ang paghahari ng Diyos ay buhay kabanalan. Kung tayo'y pinagpapala ng Diyos, dapat mas lalong bumababa ang iyong puso. Kung pinayayaman ka ng Panginoon at ibinibigay ang pangangailangan ng iyong buhay, mas lalong dapat kang nakaapak sa dakong iyong kinatatayuan. Dahil ipinakikita natin sa ating kapwa kung sino ang nagpapala sa atin. Halimbawa, nanay, mga kapatid, inaaya mo ang iyong anak sa gawaing ito. Dapat sa lumalabas sa iyong bibig, maipakita mo kung ano ang kanilang pupuntahan. Ano yung ikaapat? Strive for His purity. Magsikap para sa kanyang kadalisayan. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, sa Panginoon, yung response natin, yung salitang seek ay action word. Maghanap ka. Unahin mo. So, ibig sabihin, mga kapatid, ano yung response mo sa salita ng Diyos na iyong napakinggan? Madaling sabihin ang salitang mamuhay tayo sa kabanalan. Pero mga kapatid, gusto kong sabihin, ang pamumuhay kabanalan, hindi kailangang mamatay ka muna. Sabi nung isang sister, sa langit na lang ako magpapakabanal. Sabi ko sa kanya, sister, kung hindi ka mag-practice dito, hindi ka makapapasok sa langit. Kaya dito pa lang sa lupa, mga kapatid, ulitin ko, kung pinagpala ka ng Panginoon, pinagaganda ka ng Panginoon, inaayos ng Panginoon ang buhay mo, mga mahal mo sa buhay, wala tayong dahilan para magmalaki sa mundong ito. Dapat ang blessing na yan mag-udyok sa atin, magturo sa ating mabuhay na may kabanalan. Amen. Dahil isipin po ninyo ito, mga kapatid, kung hindi makikita sa atin ang makalangit na buhay, kanino nila hahanapin ang makalangit na kalagayan sa buhay? Ako personal ito, tayo ko sa aking sarili. Kung hindi ko kakampihan ang aking asawa, iisipin ko bang ang kumpare ko ang kailangang kakampi niya? Naintindihan niyo, mga kapatid? Hindi ba? Sister, kung hindi mo kakampihan ng asawa mo, yung anak mo, basta ayon sa katwiran ng Diyos, ha? Kasi ang pinag-uusapan natin dito, kingdom living. Hindi natin pwedeng asahang iba ang kumampi. Kaya nga ako, nasa isip ko, kung hindi ako magtataguyod ng pag-aaral ng mga anak ko, sino ang inaakala kong magtataguyod ng kanilang pag-aaral? Diba? Kung ganun lang ang katwiran ng tao sa mundo, masaya, mga kapatid. Kung ganun lang ang katwiran ng tao sa mundo, gagamitin natin yung lakas natin, yung effort natin upang bigyan ng kadalisayan ang Diyos sa ating buhay.
Eto hindi ko po makalimutan, turo sa amin ng ating servant leader. Nung bago-bago pa lamang ako sa pag-preach sa gawaing ito, madalas naming sabihin ng mga kasama kong preachers, huwag kayong tumingin sa amin, sa Diyos kayo tumingin. Dahil kung sa amin kayo titingin, matitisod kayo, pero kung sa Diyos kayo titingin, mananatili kayo sa gawain ng Panginoon. Tama, pero sabi ng ating servant leader, tama, pero hindi pwede sa gawaing ito. Parang tama yung pananaw ko, pero mali yung tinutumbok ng aking pananalita. Ito ang sabi ng servant leader, sabi niya, kung sasabihin nyo sa mga tender na tumingin sa Diyos at huwag tumingin sa inyo, saan makikita ng mga attender na ito ang Diyos na sinasabi ninyong nagbabago ng inyong buhay? Nakuha po ninyo mga kapatid, tayo na nagdadala ng salita ng Diyos, extension tayo ng kabanalan ng Diyos. Tayo na naghahatid na mabuting balita, mga workers sa gawain sa lugar na ito, extension tayo ng pag-uugali ng Diyos. Kaya kung ang Diyos na iyong kinikilala ay mapagpakumbaba, dapat hindi ka mataray. At ito ang katotohanan mga kapatid, bawat pagkakataon bilang lingkod ng Diyos, kahit mabigat ang pinagagawa sa iyo, ilagay mo na opportunity ito upang maipakilala ko sa kanila ang pag-ugali ng Diyos na nagpapala sa akin. Amen? Strive for His purity. Ikalima mga kapatid, live by faith. Ang title po ng aking topic ay Kingdom Living. Una mga kapatid, upang makapasok tayo sa kingdom na ito, see the existence of a new and different kingdom. Set a priority. Submit to authority. Strive for His purity. At ang ikalima mga kapatid, live by faith. Nang mapunta po ako sa Israel at makarating sa lugar ng Jerusalem, sa lugar na ito mga kapatid, may nagbebenta ng pulang lubid na pwede mong ibitin sa iyong bahay. Pulang lubid mga kapatid, hindi siya kahabaan, pero simbolo ito na pwede mong ibitin sa iyong bahay. May nagtanong sa akin na sister, sa iyong palagay Brad, anong ibig sabihin ng pulang lubid na yan na ibinebenta nila? Sabi ko, balik tayo sa Old Testament. Naalala ba ninyo nang kausapin ng spy si Rahab? At sabihin kay Rahab, na iiwanan namin sa iyong pulang lubid na ito at isabit mo sa iyong bahay, papasukin mo ang iyong mga mahal sa buhay. At kapag dumating ang pagkakataong ibagsak ng Diyos ang lugar ng Jericho at ang mga taong narito ipatayin, maliligtas ang iyong sambahayan na nakapasok sa loob ng iyong bahay. Matapos umalis ang mga spy, itinali ni Rahab ang pulang lubid, nagsimulang i-evangelize ang kanyang kamag-anakan. Kaya nang sakupin ng mga anak ng Diyos ang lugar na ito, ang naiwang buhay mga kapatid, ang sambahayan ni Rahab at ang mga taong nasa loob ng kanyang tahanan. Ano ang gusto kong sabihin? Sabi ng Biblia, hanggang ngayon, nanatili sa Israel ang saling lahi ng babaeng si Rahab. At kung babalikan po ninyo sa aklat ni Mateo, 4 na babae ang binanggit sa Old Testament na mga babaeng ito, medyo delinkwente ang kanilang buhay. Kilala ba ninyo? Si Rahab, si Ruth, si Tamar, at si Batseba. O yung asawa ni Urias. Hindi po binanggit yung pangalan, pero siyempre, alam na natin kung sino yon. Anong gusto kong sabihin mga kapatid? Yung salitang live by faith. Basahin natin ang Hebrews chapter 11 verse 31. Nakikinig pa ba kayo? Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 31, dahil sa pananalig sa Diyos si Rahab
Ang babaeng may maruming pamumuhay ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw pasakop sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga tiktik. Bitin po ang pagkakasulat ng Hebrew. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, hindi lamang si Rahab ang naligtas, kundi ang kanyang mga mahal sa buhay. Ano po ang trabaho ni Rahab ng panahong iyon? Innkeeper at isang babaeng prostitute. Isang babaeng nagbebenta ng panandali ang aliw. Subalit nang tanggapin niya ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng mga spy at sundin niyang kalooban ng Diyos, isang babaeng prostitute na iligtas ang kanyang mga mahal sa buhay. Isipin niyo mga kapatid, kung pag-uusapan po ang buhay, mas marumi ang buhay ni Rahab ayon sa Biblia kaysa sa buhay ninyo. Mas marumi ang buhay ng babaeng ito, pero ginamit ng Lord na ipasok sa kingdom ng Diyos ang kanyang sambahayan. Bakit? Isa mga kapatid, live by faith. Mabuhay tayo sa buhay pananampalataya. Ihakbang mo ang iyong paa, hakbang ng pananampalataya. Ibuka mo ang iyong bibig, buka ng pananampalataya. Ikumpas mo ang iyong kamay, kumpas ng pananampalataya. At kung mabubuhay tayo sa pananampalataya, mga kapatid, anong sabi ng ating binasa? And all these things shall be added unto you. Ako po as a preacher, wala akong outreach na inaayawan. Kasi mayroon po akong pinangahawakan. Sabi sa aklat ni Joshua, chapter 1, verse 3, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng lupaing aapakan ng iyong paa. At kaya kong sabihin mga kapatid, for almost 2 years ko dito sa Hong Kong, naramdaman ko ang pangako ng Diyos. Wala tayong aapakan ng ating paa na ayon sa ating pananampalataya sa Diyos na hindi gagamitin ng Diyos na blessing sa ating buhay. Sa araw ng linggo, may kapatid tayong pupunta ng Finland. Naniniwala tayo mga kapatid, sabi ko sa kanya, ang lakas magpaganda sa lugar na yan. Kasi yung mga nagpo-post na galing dito, iba na kutis nila mga kapatid. Siguro dahil masyadong malamig ang panahon doon, mataas ang snow. Pero ang gusto kong sabihin, encouragement. Kahit naman saan kayo pumunta, kahit ibalik kayo ng Panginoon sa basilan, kung nasa katwiran tayo ng Panginoon, pagagandahin kayo ng Diyos. Amen? Kaya ka lang naman pumapangit kapag wala ka sa katwiran ng Diyos eh. Pero kahit gaano kaingay yung tao sa paligid mo, kung nasa katwiran ka ng Panginoon, pagagandahin tayo, ikaw ng Panginoon. Ano ang ikalima mga kapatid? Live by faith. Ang ika-6, kasunod po ito, conclusion kasi ito ng Matthew chapter 5 and 6. Ang ika-6, take your burdens to the Lord, give your worries to God. Kingdom living. Ang ikalima, mabuhay ka sa pananampalataya. Ang ika-6, ibigay mo ang burdens mo sa Panginoon, ibigay mo ang worries mo sa Panginoon. Meron po tayong legal burdens. Ako bilang ama, magpapaaral ng anak, ang legal dyan, kailangang magbayad ako ng tuition fee. Pero meron tayong mga worries, mga kapatid, dala ng kabaitan ng ating puso. Nag-asawa yung kapatid mo, ikaw ang nagpakasal, nanganak, ikaw ang nagbayad sa ospital, nagpabinyag, ikaw ang nagbayad ng papabinyag, mag-aaral ngayon, umihingi ng pantuition ng iyong pamangkin. Eh mabait ka eh. Inumpisahan mong kabaitan, di panindigan mo. Pero alam niyo mga kapatid, kung may worries ka, ibigay mo sa Panginoon. Ilatag mo sa Panginoon. Pagising sa umaga, huwag kayong papayag na ang plano sa maghapon hindi na ilalatag sa Diyos. Kuha ninyo, ulitin ko mga kapatid, kasi minsan, kabisado nyo na gagawin ninyo. Mamamalengke,
maghahatid ng bata, maglalaba, mamamalansya, magkakarwas, magluluto na naman. Kabisado mo na kung anong gagawin mo sa araw na iyan. Pero kahit kabisado mo na, kapatid, pagising sa umaga bago ka lumabas ng iyong kwarto, ilatag mo sa Diyos. Lord, ito yung schedule ko. Ito yung plano ko. Ito yung gagawin ko. Lord, inilalagay ko sa iyong mga kamay. Bakit mga kapatid, kahit maganda ang latag natin, kung hindi tayo sasamahan ng Diyos, hindi makahakbang ang ating mga paa palabas ng kwartong ating tinutulugan. As a preacher, mga kapatid, gumagawa po kami ng sermon outline. Kung ibibigay ko sa inyo ang aking sermon outline, 3 minutes na basahin, tapos na. Pero kailangang tumagal tayo ng 45 minutes o pagsunod sa oras na itinakda sa atin. Kaya ano po ang aking dalangin, Lord, narito yung aking outline. Inilalatag ko sa iyo. Samahan mo ako. Bigyan mo ako ng inspirasyon. Yung mga sister na makaharap ko, wag laging namumungay ang mga mata. Buti na lang yung iniharap sa akin ng Diyos, laging nakangiti. Di ba? Pero anong gusto kong sabihin mga kapatid, di natin kaya magtagumpay kung hindi tayo sasamahan ng Diyos. Ilatag nyo sa Diyos ang lahat ng inyong plano. Araw-araw yan. Ang panibagong umaga ng buhay, panibagong panimula ng ating maghapon na paggawa. Kaya ilatag mo, huwag kang papahayag na nagmamadali kang lalabas ng iyong kwarto na hindi mo na ibigay sa Diyos, na ilatag ang lahat ng burdens and worries ng iyong buhay. Amen. And finally, mga kapatid, subject yourself to the riches of God. Subject yourself to the riches of God. Ang gusto kong sabihin sa talatang ito ay matuto tayong makontento sa mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Alam nyo, maraming tao kaya hindi sumasaya ang buhay competition. Nagkita silang magkaklase dito sa Hong Kong. Tinanong nung isa, ilang taon ka na sa Hong Kong? 15 years. Ikaw, 15 years na rin. Ano ang kanilang ginawa? Nagkwentuhan ng kanilang kabuhayan. Sabi nung isa, ako nabili ko luneta. Sabi ng isa, nabili ko Malacanang. Na magkahiwalay kayo, nagtatampo ka sa mga mahal mo sa buhay. Buti pa yung kaibigan ko, nabili Malacanang, ako kwento lang yung luneta sa kanya. Samantalang siya, ganun din. Yung kaibigan ko, nabili na yung luneta, ako yung Malacanang, kwento lang sa kanya. Bakit mga kapatid? Nakikipag-compete ka. Nakikipag-competition tayo. I-enjoy nyo lang mga kapatid sa Panginoon. Eto, akin lang ito hindi ito absolute Share ko lang sa inyo kung ano yung way ko sa buhay. Kapag a-assign po ako sa isang area, kasi na-assign kami sa mga lugar Halimbawa, ngayon ako ang head ng buong Bulacan. Pag uwi ko, maaring head ng isang probinsya, hindi po ako nagtatanong sa performance nung preacher na papalitan ko. Nandun lang ako para i-enjoy ang presence ng mga taong kaharap ko. Bakit mga kapatid? Kasi ito yung damdamin ko. Gusto ko oras-oras, araw-araw, ako ang nag-a-adjust sa buhay na ito. Kuha ninyo mga kapatid. Kaya kapag sinabi, Brad, akyat tayo doon, sige, basta kaya ng tuhod, akyat. Brad, ito lamang ang oras, mauna kang mag-preach, okay. Brad, ganito yung oras mo, okay. Bakit mga kapatid, masarap ang buhay na wala kang kakompetisyon. Amen? Hindi ba? Masarap ang buhay na kung anong mayroon ka, napapasalamatan mo sa Diyos. Subject yourself to the riches of God. And all these things shall be added unto you. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Yung bagay na mayroon tayo ngayon, yung ikaw, yung pagkatao mo, sapat na yan mga kapatid, para mabuhay kang maligaya sa piling ng Panginoon.
Huwag mong tingnan ang wallet ng iba. I-enjoy mo ang laman ng iyong sariling wallet. Huwag mong tignan ang lawak ng lupain nila. Baka dumating ang pagkakataon, may mga taong napakalawak ng lupain pero walang maglibing sa kanya. Samantalang ikaw buhay pa, gusto na nilang ihatid ka sa libingan. Mali pala yung word ko. Dahil sa dami na nagmamahal sa'yo, nangangako sila, sister, huwag kang mag-alala, kapag ililibing ka, magkikipaglibing ako dahil mahal kita. Gusto ko lang sabihin mga kapatid, enjoy natin ang buhay. Amen? Kaya sa oras na ito, nais ko pong sabihin sa inyo, sa darating na araw ng Sabado, darating na yung preacher na kapalit ko. Kaya sa Sabado rin po, mga kapatid, yung balik ko sa Pilipinas. Kaya Hong Kong Chapter, Sunday Group, o kayong lahat nakasama namin sa virtual fellowship na ito, salamat sa inyo, salamat sa Panginoon. Tayo po tayo mga kapatid, give thanks with a grateful heart. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ is His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Ama naming nasa langit, salamat po sa iyong kabutihan sa aming buhay. Patuloy mong pagpalain ang lahat ng prayer request ng aking mga kapatid. Ang mga mahal namin sa buhay na nasa isipan namin, patuloy mo pong katagpuin ang aming pangarap na maihatid sila sa bukas na maginhawa at matagumpay. Pagpalain mo ang bawat tahanang pinaglilingkuran ng aking mga kapatid, ang kanilang mga employer, ang patuloy na kalakasan, kalusugan, kagalingan ng aming physical na katawan at maging ang pangangailangan ng aming pinansyal na kalagayan, patuloy mo pong katagpuin, Panginoon. Pagpalain ang lahat ng religious articles na tangan sa kamay ng aking mga kapatid. Gamitin ang instrumento ng iyong kapangyarihan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pagpalain mo, Diyos, ang kanilang handog sa iyong gawain, ang kanilang tithes and love offerings at ang lahat ng kanilang pagsumikap para makatulong sa iyong gawain, ibalik ng higit sapat na pangangailangan ng kanilang buhay. Ama, salamat sa lahat ng bagay. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, at alam po namin sa araw na ito, answers prayer kami, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tutugon ng aming dalangin, kaya sa iyo ang papuri, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen.